And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, we are back on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali sa lahat ng ating tagapagsubaybay, North, South, East, and West Corner, and to all our viewers nationwide and worldwide, and to all the fathers of the areas, to all the husbands. It's our time once again. Usapang lalaki na naman po tayo. Join us in the comment section, and if you believe that you have something to stand for na kailangan linawin, pag-usapan natin dito mga kapatid para malaman natin kung tayo ay lumalakad ayon sa pamantayan ng Panginoong Jesucristo. Kaya join us in the comment section and making sure that you will enjoy this topic about cultivate yourself and motivate herself. Sir Rudy, magandang tanghali. Magandang tanghali sa iyo, Sir Jao, at magandang tanghali sa lahat ng ating masusugid na mga viewers, nakatutok na mga pamilya, asawa at mga anak para patuloy na tumanggap ng pagpapala. Magandang tanghali po sa ating lahat. Siyempre, ang aming area ay binabati ko. Magandang tanghali po sa aming area, Makati Central Family. Amen. Gayon din naman ang aking napakagandang asawa na kasalukuyang nakatutok din Amen. sa oras na ito. Mga anak, samahan nyo nanay nyo. Thank you so much. At mamaya may question and answer tayo. Yeah. Right. Amen. And of course, ay ganun din mga kapatid sa fathers from the other areas, as I said a while ago, ay let's continue to grow from this program. And of course, ay nice ko rin po i-shout out ang aking bunso na may nagdiriwang ng kanyang karawan ngayon, si John Isaac Hill Lorena. Yeah. Amen. Ice, happy birthday sa'yo, Ice. And it's a blessing to have you in our life. Yan. And of course, ay shout out din of course to his kuya Daniel and ay kay sa kanilang nanay. Yan. Hello, babe. And of course, ay ganoon din sa mga fathers ng South Border. Alright, send your pictures. Don't forget to send your pictures. And of course, andito tayo. May mga ilan tayo dito nanonood. Yung kasamahan natin, Sir Noel Gumabay. Yeah, magandang tanghali sa'yo. Natutok yung aking kaibigan yan. Yan, amen. Magandang gabi po sa inyo. Nakita ko, Sir Michael, kanina dito ang nagbigay sa atin ng ating coffee. Yung masarap na kape. Oh, yes. Na malamig. Yan, sinasabi ko sa iyo eh. Yan, amen. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Mike. And of course, all the fathers that are here right now, magandang tanghali po sa inyo. Sir Rudy, ang pinag-uusapan natin topic is cultivate and motivate. Napakaganda. Napakaganda nitong pinag-usapan natin na ito na inopen ng ating mahal na pastor. If there is something na dapat natin pagtuunan ng pansin, yung pag-cultivate natin sa ating sarili. That's right, you see? And alam mo, marami tayong topic na may pwedeng, marami tayong mga episodes na pinagdaanan na magandang may mga binitawan na maganda si Pastor Hill. Yes, and specifically para sa ating mga fathers, I think one of the things na gusto kong bigyan ng emphasis ngayon ay yung binitawan ng ating mahal na pastor about excavating and eliminating. Yeah, amen. You see, napaka-importante po niyan. Lalo na yung when you're going to eliminate something. Kasi kailangan mo talagang i-excavate yan eh. Pag mag-cultivate ka, di ba? Alam nyo naman yan. Pinaliwanag ni Pastor sa atin yan last Monday. Last Tuesday, you have to excavate eh. Yeah. You see, going to cultivate that, you have to excavate it. And then when you excavate the ground, you have to eliminate lahat ng hindi makakatulong sa paglago ng iyong itinanim. Yes. You see, magiging balakid sa pamumunga ng iyong itinanim. You see? So, alam niyo mga kapatid, as a father, so shout out to all the fathers, simple lang itong pag-uusapan natin. Ano ang mga bagay na kailangan nating i-eliminate sa ating mga sarili? Amen. You see, when you cultivate yourself, you have to eliminate it because tandaan natin, maganda yung sinabi ni Pastor Thursday. You see, yung sinabi ni Pastor na it comes with it. You see, at the same time, while cultivating yourself, you're also motivating others. Yes, you amen. See, eto, pagdating sa pamilya, Sir Rudy, if you're not going to eliminate, ito yung nakikita kong matindi. You see, let me just read first up the book of Ephesians. Once again, balik tayo sa book of Ephesians. Okay, book of Ephesians, chapter 6, verse number 4. You see, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up
in the nurture and admonition of the Lord. Amen. Okay? Now, tandaan natin yung verse na yan. Babalikan ko lang yung Deuteronomy chapter 6. Maganda po kasi ito na napag-usapan natin ang bagay po na ito, mga fathers na nandiyan dyan. Kaya again, join us in the comment section kung kayo ay may dapat na gustong linawin o dapat na may nais kayo imungkahi. Deuteronomy chapter 6 verse number 4, verse number 5. Hear, O Israel, our Lord, our God is our one Lord. Verse 5, and thou shalt love the Lord with all thine thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. You see? Verse number 6. And these words, actually mula sa verse number 6 hanggang verse number 25 are instructions and warnings. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou, what? Risest up. And thou shalt bind them for a sign. Bind them for a sign upon thy hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Yes. And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates. And it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities which thou buildest not, and houses full of good things which thou fillest not, and wells digged, and thou diggest not, which thou diggest not, vineyards and olive trees which thou plantest not. When thou shalt have eaten and be full, then beware lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. So makikita natin dito mga kapatid, na parehas ito na trabaho nating mga leaders of the family. Yes, amen. It is our job. Itong binasa ko po sa inyo, these are our jobs. The book of Ephesians is our specific jobs for our children. Book of Ephesians chapter 6 or verse number verse number 25 down to verse number 29 or down to verse number 33. Down to verse number 33. So makikita po natin dito mga kapatid, that is our job to our wives. Okay? That's our responsibility. That's our ministry to our wives, ministry to our children, and to the family. Ito po mga kapatid. You see, again, ito naman, to the children once again, Deuteronomy chapter 6, yung binasa po natin. Yes. You see? Amen. Which I believe anumang applicable sa ating anak, applicable sa ating asawa. Yeah, kung itong amen. book of Deuteronomy chapter 6 na binasa po natin ng mga talata ay pinapaturo diligently to our children, also, it's not bad to apply it to our wives. Yes, You see? amen. Bakit? Ano ba yung pinapaturo dyan? Pinapaalala dyan, yung verse number 4 and verse number 5. Now, kaya ko sinasabi po ito sa inyo mga kapatid, na maging maliwanag po sa atin kung saan ipinapadala sa atin ang ating pamilya. You see, particularly Sir Rudy, sabi ko nga dahil ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga bagay na dapat nating may eliminate. Yeah, amen. You see, because Sir Rudy, sayang ang excavation kung wala kang i-eliminate. Yeah, tama. You see, waste of time ang excavation if there's no elimination. Yung. You see, it's a good thing na kasama din natin po ngayon ang ating pong mahal na pastor, Pastor Hill. Magandang, po sa inyo, magandang tanghali po, Pastor Hill. Yan, amen. Magandang tanghali mga kapatid. At ako ngayon ay paalis na. Ayan ang aking mga kasamahan dito. Yan, amen. Yan. May mga yan. Yan, hello, Sir Ronel, amen. Man. Ayan yung boss ko rito. Yan, Boss Rap, pambira maliwanag niyan ha. Boss Rap daw. Magandang tanghali po. Ayun, si very popular na pintor dito, mga kapatid. Yes. Si Santo Niño. May nakakamiss na yata sa kanya dito, Pastor. Marami. Ay, pambihira yan ah. Marami May Pastor. nakakamiss daw sa iyo doon? Tinatanong na nga ako eh. Ha? Tinatanong daw? Tinatanong na po ako kung kailan daw po babalik dito. Ay, pambihira, narinig mo ba yun ninyo? Tinatanong ka raw kung Nag-aaway. ka na raw babalik. Nag-aaway-away pati sila. Nag-aaway. Ay, walastik.
Sabihin mo sa kanila, hindi ko na ito papauwiin para hindi mag-away-away. Wag na lang umuwi ito. Ayun, ang aking song leader dito, si Justin. Yan, amen, amen. Pakita ka dyan, huwag ka magkakaway dyan sa nakatago. Yun, ang bira. Diyan pala si Justin Bieber. Tanghali po, Sir Jao. Isang maliwanag na tanghali po. Oh, isang maliwanag na tanghali daw. Parang may niluloko to dito. Bira, kayo na lang magkakasama dyan. Niloloko mo pa yung kasama mo. Yeah. Maliwanag po. Yan. Ano siya ngayon? Gagong gupit siya. Sige na. Okay po, Pastor. Okay, babay na kayo. At ito na naman yung trabaho ko. Pag alis ko rito, trabaho ako sa kalye. Panalangin nyo kasi manipis na yung aking preno, ha? Amen, amen. We'll pray. Palitan. Yeah. Tinatrabaho niya ni Boss Con. Ay, parang kumakain po siya dito eh. Medyo nagre-relax lang. Ha? Ang bira talaga yan. Boss! Teka lang, nandiyan dyan lang, di ba? Nandiyan yan. Kausap niya ang sensei. Di ba, Ale? Ha? Patawa. Nakita ko magpasok ko dito kanina, nakaupo lang eh. Wala siyang Ang bira talaga sigurong gusto niya na ako ma-aksidente eh. Yeah. Bala na ka dyan, ha? Yeah, amen. Pagdating ko raw dyan, papalta na yung preno ko eh. Ay, hindi po. Ito po, naririnig po ngayon ni Boss Conrad. Nasa loob siya na studio. Medyo nagpapahinga-pahinga daw po muna siya, Pastor. Ang bira. Patawarin tayo. Pasensya na. At medyo na-istorbo ko yung pagpapahinga niya. Ayan si Boss Alfredo. Bira. Good job, good. Good yan. Namimiss na rin daw siya. Yeah. Sige. Yeah. Yes, sir. At naririnig nyo naman po kami. And tuloy-tuloy lang po kami. And then, if you want to share something. Yeah. Si Boss Con, boss. Apo, naririnig po kayo. Dito Boss, po sa may on the way pinto. na ako, boss. Nandito siya sa pinto. Naririnig niya kayo eh. Boss Con, on the way na ako. Yeah. Yung break niya daw. Pasensya ka na kung may istorbo kita sa pagpapahinga mo. Alright, Pastor, ingat po. At nakasubaybay naman kayo sa amin, Pastor. At para tuloy-tuloy po. Yeah, pero magkakat lang ng sandali kasi pagdating ko bago ako pumasok ng express kasi maglo-load ako ng aking pambayad. Yes, sir. Okay po. Pambayad Pasok lang ko yung ulit sa link na sinend ko po. Okay. Okay po. Okay. Sige, tuloy. Amen. Alright, so katulad ng pinag-uusapan natin kanina, mga kapatid, no? So again, shoutout sa mga bagong pasok po sa atin dito. Again, sa mga sinasabi ko po sa inyo kanina at pinag-uusapan natin dito, fathers, Sir Rudy, walang kwenta ang excavation kung wala kang gagawing elimination. Yes, amen. In fact, the reason why you're going to excavate because it is now time for you to eliminate. Eliminate. It's now time for you to eliminate. Ano yung i-eliminate mo? Mga bagay na kung saan hindi magpapalago sa'yo. Yeah, hindi kailangan. At lalong-lalo na, hindi makakatulong sa iyong cultivation para sa iyong pamilya at para sa iyong asawa. Yung, you see, amen. kasi maganda yung sinabi ni Pastor. Kaya kung binigyan ng emphasis itong sinabi ni Pastor na ito na excavation and elimination, it's the very reason of that part na sinabi niya kahapon na as you cultivate, you are also motivating yourself at the same time. Nakakapag-motivate ka na
You see? Now, ito pong dapat na maging aware tayo sa mga fathers. We have to be aware. Because ngayon, mga kapatid, parang babalik po yan doon sa sinabi natin na anumang kilos natin na sinusuportahan natin, you see, maaaring hindi natin namamalayan na yung pamilya po natin ay nagkakaroon na ng lakas ng loob na ma-motivate doon sa bagay na ginagawa mo. You see? And alam nyo, fathers, we have to be aware on this. No, it's because of the reason this world already affected, or let me say, Sir Rudy, na a poison. The world has poisoned a lot of Christian fathers today that you thought the world's way or the world's proverbs or the world's wisdom is applicable to your family and even to yourself. You see, alam niyo po kung bakit ko po sinasabi sa inyo to? Kasi mag-ingat po tayo dyan sa bagay po na yan dahil anuman mga kapatid, ang ipakita natin na sinusuportahan nating pamamaraan o sinasabi ng mundo ay maaaring hindi natin nalalaman na motivate na natin ang pamilya natin sa maling paraan na yan. Yeah, amen. You see, it's because sabi ko nga, we have to be sensitive on this. Sabi ko nga, itinalaga tayo to be the fathers, leaders of the family, leaders of the home. Napakasensitibo ng trabaho natin, Sir Rudy. Amen, you see, amen. kumbaga sa anumang gawin natin ay makakaapekto sa ating pamilya whether we like it or not. Yeah. You see, why? Because it is God's design for the family. That's right. It amen. is God's design sa atin, mga kapatid. Kaya ako po sinasabi sa inyo ito, it's because minsan kasi parang akala natin, ito nga, katulad na nga lang na madalas na nababanggit na ngayon natin sa pulpito, akala natin basta maganda pakinggan na sinabi ng mundo, okay nating i-adapt. You see, o basta magandang sinabi, basta kaisipan ng ganitong kaisipan ng mundo, ganitong kaisipan. So, akala natin, basta-basta lang natin, okay, sige, kunin natin to. Paniwalaan natin ito. Sabi ko nga, Sir Rudy, nakakalungkot nito. We spend, ito, social media-wise, fathers, huwag naman sana. Come on. No? Para sa mga fathers na medyo social media-wise na kayo. Oh, yeah. Come on. Sa mga fathers na medyo techy na rin kayo. Ako naman, marunong naman tayo sa technology, Sir Rudy. Pero sa totoo lang, talagang kayo naman, lahat naman ay makaka-witness ng friends ko sa FB kung anong makikita nyo. Seldom you can find me putting world's wisdom in my account. In my wall. Wala kayong magiging ang ganyang post. Now, bakit ko sinasabi yan, Sir Rudy? It's because of the reason I have to be sensitive. May anak akong pinapalaki na sinasabi ko sa kanya palagi ang Book of Proverbs, and yet on the other hand, he will see me embracing worldly wisdom. Come on. Yan. Nakukuha nyo ba yun, fathers? Yeah. You see? So then, later on, mamomotivate. Bagamat hindi naman nila makikita kasi wala naman silang Facebook, pero hindi ko na kailangan gawing palusot yun. You see? Lalo pa kung may anak na kayo na aware of the Facebook. Yan. You see? Kaya ko sinabi ito, Sir Hindi na nga aware eh. Yeah. Bulong na nga eh. Yeah. It's the problem. Kaya ko sinasabi ito, Sir Rudy. It's because, para sa mga fathers dyan, I would like to encourage you that as you do the cultivation para sa inyong mga sarili, spend more time on the Word of God. Sabi nga natin kahapon, amen. That's personal right. devotion That's sa Rudy. right. Amen. Yan Yeah, yung amen, pinag-usapan natin na binanggit, in-emphasize ko sa atin. Yung personal devotion natin sa Diyos. If you're going to cultivate yourself, you have to focus on your personal devotion with God. That's right. Amen, brother. Lalong-lalo na po sa atin, mga fathers, we have to excavate ourselves para punan natin yan ng salita ng Diyos and eliminate. Alam mo, Sir Rudy, nakakalungkot. Kaya kung ginamit yung word ganina na poison, it's because of the reason na marami ng mga Kristiyanong fathers ngayon. At sa atin to, usapang lalaki ito. Alright? Marami na pong mga fathers na Kristiyano ngayon nag-excavate, nilagyan ng sarili nila ng salita ng Diyos, but they never eliminated. They never eliminate that thing na makakachoke ng paglago nila, magko-compromise ng kanilang pamumuhay at pagtuturo sa kanilang pamilya.
Yo. You see, yan ang kadalasan eh. No, katulad ng sinasabi ko nga, mga kapatid, nandito po yan. Makikita natin maliwanag. In fact, kung makikita natin sa Biblia, Sir Rudy, halos lahat dito, cultivation lang ng mga Bible characters. Sabi ko nga, Sir Rudy, I'm not saying, of course, ako naniniwala man that the Word of God, anumang naka-record dito is what it is na dapat nating makuha at matutunan at information na dapat nating malaman. Amen. Sa lahat ng fathers dito, tangi si Joshua lang talaga nakita ko of good report. Amen. You see, I don't think if I'm not missing anyone, pero sa naalala ko ay si Joshua lamang ang may good report. You see that? From being a servant, being a spy, down to being a leader, ay talagang kaya nga siya ang pinili eh. That's right. Amen. Na successor ni Moses. You Yes. see? Now, kaya ko lang sinasabi ito kasi it's because of the reason na halos kadalasan na mababasa ko na fathers na merong problema dito sa dito sa Bible, may problema dito sa Bible, sila lahat ay may mga bagay na hindi na-eliminate. At bigyan ko kayo ng napakagandang illustration dito, Sir Rudy. Come on. Eto na, pinakamagandang illustration. Si King Saul. Oh, you see? Oh, Ang yeah. instruction sa kanya ng Panginoon regarding yung kaaway nila, pulbusin. Yeah. Kumbaga, ubusin. Ubusin. Pero anong ginawa niya? May tinira siyang hindi niya in-eliminate. You see? Yun ngayon ang nangyari. Yun ang pinagsimulan ng sumpa nila. Amen. You see? Diyan sila ngayon nagkaroon ng problema. So what I'm simply trying to tell you, fathers, pag hindi kayo nag-eliminate sa inyong mga sarili ng dapat ninyong in-eliminate that you thought of not eliminating because it's good naman, you see, it seems good naman, ang resulta niyan sa pamilya nyo ay isang bagay na hindi nyo inaasahan. Alam mo, Sir Rudy, kasi minsan ngayon, light na lang eh. You see, yung sabi ko nga, sa atin lang, tayo na lang ata. I don't know, ha? I'm just saying this because nandito na. Ngayon, sinasabi ko to kasi nandito tayo. Wala naman ako, hindi naman tayo tumitingin sa ibang simbahan. Hindi naman natin sila pinakikialaman. Yes, amen. Pero sa akin lang ito, in my personal, mukhang tayo na nga lang, yung talagang nagpupush sa naninindigan na hindi sinusuportahan ng Biblia ang untimely relationship. Oh, yeah. Amen. Dapat lang. You see? Ito sa akin lang, sa ganang akin lang yan. You see, yan ang nakikita ko because most of the time, nakikita natin ay talagang wala na eh. Lahat ay talagang pabor dyan because it's very common in the world. That's why they thought na hindi naman masama yun. You see? Tayo na lang ang matigas na naninindigan at nagtuturo sa bagay na yan. Kaya ako sinasabi yan. Ang sagot nilang iba dyan, depende. Yeah. Pero ang sinasabi ko na nga lang, Sir Rudy, ang sinasabi ko na nga lang dyan is that tayo na lang yung naninindigan dyan sa bagay na yan. Pero minsan, sabi ko nga, light na lang ito sa atin. Oh, yes. Kung yun ang maging pagkakasala ng mga anak, light na lang sa atin yan because tayo lang naman yung ganyan eh. Pwede namang ayusin eh. Sabi ko nga, fathers, ang hindi nyo nakikita ay yung sumpa after that. The curse of the disobedient. That's right. Amen, brother. At isa sa nakita ko dyan, Sir Jao, kaya kung nasabi ko sa iyo kanina, nung sinabi mo na tayo na lang, ang ating simbahan na lang ang nagtuturo na tayo ay hindi pabor sa untimely relationship. Kaya kung nasabi yung iba, kasi sinasabi na nila, depende. Bakit? Kasi kung kapag hindi nila gusto yung lalaki, okay, pag hindi nila gusto yung lalaki, i-report. Pagkakursodada nila yung lalaki, ay ililihim, and then susuportahan. Yan ang matindi roon. Kaya nga, asan naman dyan yung magandang pagtuturo o paninindigan ng isang magulang na makitaan siya ng magandang halimbawa sapagkat meron siyang minomotivate na anak eh. Yun yan. Sapagkat masasabi ko nga, anuman ang iyong naging aksyon, pinahintulutan mo sa iyong sarili, nakikita yan ng anak mo. Totoo yan. At tsaka Sir Rudy, babagsak palagi yan na kaya ganun na motivate ang yung mga bata. It's because of the reason, meron kang hindi in-eliminate sa sarili mo. Yan. You see? And what is that thing that we have to eliminate, fathers? Minsan kasi, alam niyo, sa totoo lang, fathers, alam niyo po, ako po yung nagsasalita ng ganito because nandito ang ating mahal na pastor, dito Sir Rudy, nag-uusap kami, may mga full-time men ako dito na nakasama, na naririnig nila ito lagi sa akin.
ang panalangin ko at laging talagang dinidesire ko na bumalik tayo doon sa kalagayan na kung saan yung mga lalaki ay matapang na nakaninindigan sa likod ng pastor. Yeah, amen. Naabutan ko yung henerasyon na talagang bagamat may mga nawala naman because they chose to do that, pero it can still happen. In fact, I'm praying that God will use me to mold another generation na ganun tatayo sa likod ng ating mahal na pastor na naninindigan sa prinsipyo na itong plano ng Diyos ang masusunod, hindi kompromisado ng pamamaraan ng mundo. Yeah. You see, it's because, alam nyo, minsan, ang nagiging kung paano tayo nilalaso ng dyablo, sa ating kalagayan, mga fathers, sa atin, ng mga husbands, tinatamad na tayo pagdating sa cultivating our spiritual life. Sa sarili natin, our own spiritual cultivation. Tinatamad na tayo sa bagay na yan. It seems like, sabi ko nga sa inyo, mas itutulak pa yung asawang babae. Oh, yeah, amen. You see, itinutulak pa natin yung mas... Kaya sabi ko, nakakalungkot. Last time, nag-uusap kami ni Ma'am Yang. Sabi ko kay Ma'am Yang, sabi ko sa kanya, alam mo, ito, kung titingnan ko sa Bible, ang daming nakakatuwang record sa Bible na mga nanindigan at nilumaban na kababaihan. Yes. Sabi ko nga ilan kaya sa fathers natin ngayon ang kayang tumapat sa ginawa ni Queen Esther? Yung tapang na lang, usapin natin dito. Yeah. Ilan na lang kaya ang may klaseng conviction ni Ruth? Come on. Mga babae yung binabanggit ko sa Rudy. That's right. Amen. You see that? Eto pa. Ilan kaya ang may tapang na katulad ng may tapang si Rahab? Yeah. Minsan sasabihin nating harlot, but in the book of Hebrews, he is justified by his works. Yeah, amen. By her works. Bakit? You see, yung kanyang pananampalataya ay nagpakita because of her work. That's right. Amen. You see? Na kaya kung sinasabi yan mga kapatid, sino yung may mga ganon? Yeah, fathers, this should be, or husbands, this should be a, sa atin, eye-opener at panggising po sa atin. Minsan sabi ko nga eto nga, due to the work, hindi na nga po nakakapanood tayo kapag may trabaho sa Baptist Lunch. Nagsasagad-sagad. Yun man lang replay, hindi mo pa rin mai-replay. Preaching ni pastor, hindi rin natin mai-replay. It's all a part of our cultivation. Kaya nahihirapan tayong mag-eliminate to perform our responsibility properly and to perform a proper cultivation among ourselves. Nahihirapan tayo mag-eliminate. It's because of the reason na hindi natin pinipiling piliin. Yes. Hindi natin pinipili na piliin yung tamang pamamaraan ng cultivation, kaya hindi tayo nakakapag-eliminate. Kaya hirap na hirap si Rudy. That's right. Kaya parang ang hirap tanggalin sa fathers, yung justification, alam mo naman, kailangan kumayod tayo, kailangan talagang hanap buhay tayo. Hindi naman yun ang ipinapa-eliminate sa'yo. Ang ipinapa-eliminate sa'yo, yung worldly system na nandiyan dyan pang tumatakbo sa sistema mo. That's right. Kaya Amen. it's because of the reason na pag kinultivate mo yung sarili mo, automatic you have to do that elimination. Bakit mo kailangan i-eliminate yan, husbands, fathers? Because our wives and our children are there na nag-aantay ng motivation sa atin. Sabi ko nga kung light, eto na nga lang, yung pinag-uusapan natin kanina, untimely relationships. Oh, yes. You see, eto na lang. Sabi ko nga, Sir Rudy, paano mo kaya matutulungan si Emilio kung light sa'yo ang untimely, ang kasalanan na untimely? Yes. In fact, wala naman kasi dapat terminology na light Kaninong terminolohiya ang light na kasalanan? Merong white lies, may black lies. Kaninong terminolohiya yan? may mortal. May mortal sin. Kaninong terminolohiya? Wala yan sa May Biblia, mortal, mga may kapatid. binyal. Yaan lahat sa harapan ng Diyos ay transgression. Karumal-duma lahat yan sa harapan ng Diyos. Lahat yan is an act of rebellion to God. Sin is forcing us to rebel against God. You see that? Yan ang hulma ng kasalanan, mga kapatid. Kaya wala pong light sin. Now, kaya kung sinasabi yan, it's because of the reason, Sir Rudy. Paano mo kaya mamomotivate si Emilio sa tamang pag-aasawa na tinuturo ng simbahan, na itinuturo ng Biblia? Kung light ang tanggap mo, meron kang light na pagtanggap sa tinatawag nating untimely relationship. Di ba? That's right, brother. Kasi tulad ng sabi ko,
the way kung ano yung magiging action mo o ipinakikita mo, ikaw na magulang, sa loob ng iyong pamilya, ay yun ang mamomotivate sa mga anak at sa iyong asawa. Kaya kung light ang pagtrato mo doon sa untimely relationship at walang nakikitang batas dyan na ayaw mo yan ang maganda. Ay talagang... Wala kang tinutuldukan. Wala. Sorry, hindi tuldok. Exclamation point. Kakainin ka niyan kasi susubukin ka eh. Yeah. Tandaan natin na ang mundo ay mapanlin lang. That's right. Mapanlin lang ang mundo. Yeah. Kung gaano ang kasalanan ay mapanlin lang, ay ganun din ang sistema ng mundo. Yeah. Mapanlin lang ito. Kaya nga, sabi ko nga, palalabnawin ang salita ng Diyos na meron tayo upang sa ganun, mapagbigyan lamang ang kung ano yung papabor doon sa tao. Kaya hindi po pwede, alam nyo, may sinasabi ang writer dito ng Book of Romans. Romans chapter 7 in verse number 11, sir. Ito sabi ng Bible, ano? For sin, taking occasion by the commandments. Deceive me, sabi ng Bible, okay? Deceive me and by it slow me. Kita nyo, kung makita natin, talagang yung kasalanan ay talagang mapanlin lang ito eh. Okay? Kaya ako sinasabi na kapag hindi mo natin nilagyan ng batas yung loob ng ating tahanan at hindi maipakita ng isang tatay sa kanyang mga anak kung ano yung dapat na panindigan, ay talagang kakainin ang sistema. That's right. Okay? So, kaya nga sinasabi ni Pastor nung isang araw na i-excavate. At kapag in-excavate mo, ay talagang dapat may kunin ka, i-eliminate mo na yung hindi maganda. Okay, una, sa loob ng tahanan, ano ba ang madalas na dapat i-eliminate? Yung dishonesty ng bawat isa. Okay? Kasi yung mga anak natin, anuman ang turo natin, paulit-ulit, pero yung pagiging honest nila ay hindi pa rin nakikita. Natitempt pa rin sila. Natitempt pa rin. So kung ngayon, itong matindi rito, tayo bilang magulang, siyempre, ipinakikita natin na tayo ay maging totoo. Okay? Sa lahat ng bagay, maging totoo ka sa pananampalataya mo, maging totoo ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, mag-stand ka dyan. At, pero makikita mo ang mga bata, gagawa pa rin ng dahilan, magsisinungaling pa rin, hindi magiging tapat. Kaya, anong mangyayari? Maglilihim. That's right. Maglilihim. Yung ganyan, hindi na able para pagkatiwalaan eh. Kung gano'n ang mangyayari sa loob ng tahanan, abay magkakaproblema. Magkakaproblema. Kaya dapat alisin yung mga negatibong bagay. Alisin yan. Hindi kailangan yan. I-eliminate yan. Hindi kailangan yan eh. Kasi tulad ng sabi po, poison yan, toxic yan sa loob ng pamilya. That's right. Hindi maganda yan. Yung plastic, hindi yan maganda sa isang halaman. Totoo sa isang yan. lupa na may halaman. Hadlang yan eh. Toxic yan eh. Kaya nga aalisin mo yan. Yung pagiging dishonest, ay plastic yan, kaplastikan yan. Magpapakita ng maganda dyan. Ang matindi nga nito. Passive sa spiritual na bagay. Yan yung dapat na ma-eliminate. In fact, katulad yung sinasabi mo kanina yung dishonesty, I like that if the dishonesty in the home is there. Kasi papasok yan kasalanan yan Kasi papasok ang dishonesty sa tahanan natin. Ang unang-unang kailangan i-check natin, tayo ba mismo sa sarili natin, we're living honestly. Ano sinasabi ko? Paano ko sinasabing we're living honestly? Come on. Are we living our spiritual life, fathers, husbands? Are we living our lives honestly? You see? Kasi mahirap na sabihin natin sa anak natin na, anak, halimbawa, yung anak ko, si Daniel, si Isaac, halimbawa, sabihin na natin, nasa team focus na sila. Sabihin ko sa kanila, anak, ganito manood kayo ng programa ng team focus, makakatulong yan sa inyo. Alright, it's good, di ba? Yes, amen. Maganda. Pero, how will I motivate them if I'm not living honestly on my spiritual life? Paano? Paano ko sila may motivate na manood ng Team Focus ni Baptist Lunch Program at services ay hindi ko man lang binibigyan ng panahon na panoorin? No.
That's right, brother. Very simple illustration yan, yet true. Minsan, ang lakas nating i-motivate. Sinasabi ko naman yan, brother, sa mga anak ko na sundin ang tinuturo at sinasabi ng Biblia, magbigay ng oras sa salita ng Diyos. Nakita ka ba nila nagbasa ng Bible? Yan, no? Because we're trying to motivate You cannot motivate them honestly if you're dishonest on your cultivation. Yes, amen. You see? Kaya sabi ko nga, manood ka ng Team Focus. Baptist Lunch, wala kayo ngayon dito. Okay, sabihin na natin, hindi kayo ma-excuse sa trabaho nyo. Nanood ka ba ng replay? You see, nakapag-send man lang kayo sa area ninyo, sa Father's GC ng area ninyo, ng picture, na I'm watching the replay of the Baptist Lunch. Nakita ka kaya ng mga anak mo at ng asawa mo na nanood ng replay ng na mismong church program? Come on. Na makakatulong sa spiritual life natin. You see, because sabi ko nga sa inyo, fathers, we're talking about our cultivation. And as we cultivate, we have to excavate and eliminate. Hukain mo yung hindi dapat at alisin mo. Ngayon, mga kapatid, ito ay napakaganda na gawin natin sa sarili natin as leaders of the family. Ano yung dapat na hukain mo? Hukain mo yung sarili mo ngayon. Alam mo kung anong dapat hukain sarili mo na dapat mong i-eliminate. Kasi sabi ko nga, pag hindi mo nagawa yan, saglitan lang yan. I'm telling you, saglitan lang na napakalakihin ng diablo yan. Ito pala. Yun na nga lang, sabi ko sa inyo kanina, social media-wise You see? Matandaan nyo, ang diablo, hindi yan Diyos. Hindi niya kayang basahin ang isipan natin. Hindi kayang gawin ng diablo yan. Pero, saan nalalaman ng diablo ang galaw natin? Sa actions na natin. Paano nyo nalalaman yung nasa isip natin? Through our actions. You see? Kaya nga, for example, social media-wise, may mga time tayo na mga fathers, most of you, I'm not trying to excuse myself, but again, talagang hindi ko naman kasi nagagawa, God knows. Because, minsan may time po kayo na anong gagawin natin dyan? Magpo-post tayo ng wala naman sa itinuturo ng simbahan, hindi naman itinuturo ng Biblia. You see? Kaya nga nagpo-post na kami nila Maki, nila Sir Maki, nagpo-post kami dyan, and even some of the Team Focus, gumagawa yan sila ng mga principles na nandoon si Pastor Hill na on the time na sinasabi during preaching. Yun ang magandang i-post. That's right. You see? Now, it's because of the reason na dyan daw saan natin magamit yan You see? Now, I'm not sabi ko nga, buti sana kung pampamilya, yung pinopost mo, picture yung pamilya, hindi Ibang tao rin naman. You see? Na kaya ko sinasabi, kung dyan tayo makikita ng pamilya natin, may oras. Tapos hindi nila tayo makikita may oras sa spiritual. That's a wrong cultivation na hindi natin napapakita ang tamang motivation sa ating pamilya. Yeah. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yes, kasama nga natin magsimba yung anak natin every Sunday. Yes, kasama natin sa ministry yung mga anak natin. Yes, kasama natin yung mga anak natin. Kaya minsan sabi ko, kaya hindi pala amen yung anak, hindi pala amen yung tatay. Ako naniniwala ako kung hindi pala amen si Pastor Rin sa ganyan, sa ministry, wala rin naman. That's right, amen. You see, ganyan naman tayo dati, hinuubo. Kaya sabi ko sa junior church, ito nga sinasabi ko, tuwan-tuwa ako. I'm reaching out to all the fathers and I'm praying for you. Yung mga kasamahan ko sa junior church, nung nandito ako sa junior church, ang lalakas mag-amen yan. Yes. Birador yan. And nag-amen sila because they understand their amen. That's right, amen. Pero nakakalungkot lang minsan pagka wala na nung wala na sa auditorium na kami lahat. Ang hirap ng tumayo ng mga kasama kong nag-amen sa junior church. Sisisihin ba natin ang simbahan? Fathers, wag muna nating sisihin ang ibang tao. Let's check. Kailangan na nating mag-excavate and mag-eliminate. Baka there is something in us right now na hindi natin nai-eliminate, na yun yung nagmo-motivate sa mga anak natin, sa pamilya natin, sa hindi tamang pamumuhay ng Christianity. Nakakalungkot yan. Fathers, again, I'm telling you, seryosohin natin ang bagay po na ito. Hindi po biro ito. We're raising another generation Anong henerasyon ang papalaki mo? Anong klaseng cultivation ang ginagawa mo ngayon sa sarili mo na magmo-motivate sa susunod na henerasyon na hinuhubog mo from your family? You see? Na kaya ko sinasabi sa Rudy, nakakalungkot kasi kapag sabi ko nga, it's really sad. Alam mo, minsan, ilalagay natin, hindi naman sinasabi natin na pumuposisyon tayo sa Diyos.
Pero kung iisipin mo lang sa level nating mga tao, nakakalungkot na akalain mo, binigay ko na sabihin ng Diyos sa atin, andyan na lahat Yeah. Ano pang gusto mo? Di ba? Kung ilalagay mo, kung iisipin mo yung ganong, kung ang Panginoon ay magkakaroon ng ganong kataga, ang hirap ipaliwanag. Ang hirap ispilingin. You see? Na kaya ko lang sinasabi mga kapatid, it's because, fathers, let's take this seriously. Minsan, para akala natin, binibira tayo. Tandaan nyo po, ito, ipinreach ko na ito before pa. Na-preach ko na po ito that the Word of God is subjective and objective. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ang salita ng Diyos ay hindi personal. No. Pumunta tayo sa simbahan para tayo ay personalin ng Diyos. Yes. Buti ba nga yung Diyos, iniisip tayong personalin, pero tayo hindi natin pinipersonal yung Diyos. You see? Wala tayong personal na oras para sa Diyos. Come on. You see? Ang personal na oras na lang natin sa Diyos ay humingi ng guidance para sa trabaho, kalakasan sa trabaho, puro para sa atin. In other words, puro kabig. Yep. You see? Now, alam niyo po, fathers, ito po maganda po kasi dito. When we cultivate ourselves, we have to do an excavation and an elimination. We have to eliminate the things that will not help us motivate our family, motivate our wives, and motivate our children. Kaya nga ngayon, kung i-check natin ang sarili, Sir Rudy, anong motivation mo sa pamilya mo? Tama naman. Minomotivate ko naman sila mag-involve sa ministry. Minomotivate ko naman sila na magsimba at mag-spend ng time sa salita ng Diyos. Maganda yan, mga kapatid. Fathers, maganda yan. Ako nagsasabi sa inyo, magandang motivation yan. Pero tandaan nyo, mas gaganda yan at mas titibay ang motivation na yan. You see, mas magiging certain yung motivation na yan kung makikita nila yan sa'yo. Amen. You see, makikita nila yan sa'yo. Mas maganda yung ganyang motivation kung makikita nila yan sa'yo personally. And kaya mo naman kayang ipakita yan sa kanila, we can be able to show them na tama yung motivation natin sa kanila sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pagkukultivate ng ating pong mga sarili. Ipakita natin sa kanila na ini-eliminate natin yung mga wisdom ng mundo sa tahanan natin. That's right, amen. You see, yun lang maupo. Sinasabi ni Pastor, yun lang maupo tayo. Magkaroon ka ng meeting sa pamilya mo. Okay, anak, ito yung stand. Ito nga, ilan kaya nakagawa pa nito? You see, anak, upo tayo, ganito. Ito, ilan sa mga, ano yung mga standard ng simbahan natin na may katanungan kayo? Right. Nagawa ba natin yan? Nagawa ba nating maupo at ipakita sa ating mga pamilya at sabihin sa ating mga pamilya kung ano yung mga dati niya paniniwala bago kayo mapunta sa simbahan na ito? Ano yung mga dating paniniwala mo na ineliminate mo na at dapat ma-eliminate pa sa inyong pamilya? Pagdating sa mga worldly philosophy, worldly system ng pamilya, naiupo mo na ba ang pamilya mo at sabihin sa kanya, we have to eliminate this? Kasi ito na anak, yung mga ini-eliminate ko ngayon na paniniwala na dating akala ko tama. Yes. Pananaw na tama kasi mukhang tama eh. Pero mukhang tatamaan tayo. Kaya nga sasabihin mo sa anak mo, anak, ito yung in-eliminate ko. Ito lang ngayon yung tinatanggal kong paniniwala sa sarili ko ngayon. Dahil natutunan na natin na ito ang tamang tinuturo ng Biblia sa pamamagitan ng ating simbahan. Anak, may katanungan ka ba dyan? That's personal cultivation. That's personal cultivation that will motivate the family at that very moment. Come on. You see, sabi ko sa inyo, hindi po ito, kumbaga, hindi ito madaling bagay, seryosong bagay po ito. Seryosong bagay po ito na dapat natin pagtuunan ng pansin. Sir, di ba may gusto kayo dagdag dyan bago natin ibigay sa ating pastor? Yung ganyang klase, sir, ng mga usapin, nawawala sa loob ng tahanan. Ang tawag nga, ang pumapalit tuloy, yung negatibong pakikipag-usap o yung negatibong komunikasyon. Na may nabuksan lang ako napasok lang sa aking isipan. Kailan lang nagkakasimula ng ganyan? Kailan nagkakaroon ng usapang family meeting? Spiritual family meeting. Pagka may nagsabi na sa iyong pamilya na, Brad, ganito, may problema yung anak mo. Tsaka na lang kayo mag-uusap. Pag may problema na. Pero pag wala pa, wala yan. Wala. Walang usapan.
ganyan yung kalakaran. Hindi natin sinasabing lahat ganyan, ha? Okay. Hindi natin sinasabing lahat ganyan. Praise the Lord kung hindi po kayo ganyan. Biyaya ng Panginoon yan. Kasama nyo po kami nagpipray. Ipagpatuloy nyo yan. Pero Amen. sa mga hindi pa ganyan, ipinapaalala naman po namin sa inyo, tinutulungan naman po kayo ngayon na at pinapaalalahan na kayo na huwag kayong maging ganon. That's Go right, ahead, Sir amen. Rudy. So kaya mahalaga nga na talagang yung dapat na ganyang usapin, yung pagkukumustahan patungkol sa pananampalataya, ano ang hindi naiintindihang stand Yeah. o prinsipyo na dapat panindigan, ay yun yung nawawala sa loob ng tahanan. Naaalis yun. Yun tuloy, kung alin yung maganda, yung patuloy yung naaalis. Ha? Pero kung alin naman yung mga negatibo tuloy, na hindi na dapat iintindid sa loob ng tahanan, yun tuloy ang binubuksang topic sa loob ng tahanan. Yun. At ang mahirap, yan ang mahirap eh. Parang nagbibit-bit ka ng isang basura na mabaho, dadalhin mo sa loob ng tahanan. Ay hindi maganda. Kapatid, hindi maganda. Kaya nga, dahil sabi nga, iba-iba eh. May mga pamilya na yung kanyang mga anak ay malaki na, meron naman pamilya na ang kanyang mga anak ay bata pa. So sa ganitong mga kalagayan, mga kapatid, hindi pwedeng iisang tabi ng isang tatay na dapat talagang i-cultivate dyan ng mabuti ang kanyang sarili o ang pananampalataya niya upang sa ganun makita ito at ma-motivate naman ang kanyang mga anak ng magandang bagay ayon sa mga ipinakikita niya. Yeah. Hindi po pwede na yung isang tatay ay magbabaliwala tuloy na mga bagay na espiritual at mag-i-entertain ng bagay na negatibo at dadalhin sa loob ng tahanan. Kapatid, ako'y naniniwala, parehas may bata pa, gawin mo yung turo para sa pambata. Hayaan mong sumunod siya, mamuhay siya ayon sa salita ng Diyos na mismo ikaw ay pinapractice mo. Okay? Kasi tandaan natin, lumalaki yan. At kapag lumalaki ang bata, lumalaki na rin ang katanungan at gumagawa sila ng desisyon na talagang hindi na pambata. Yeah. Okay? At dahil doon, baka isang araw, magkamali yan, hindi mo na maibabalik yan. Kaya napakahalaga na sinasabi natin ito, alisin natin, i-eliminate natin, yeah, Yeah, go ahead. okay? I-eliminate natin yung bagay na hindi kailangan sa loob ng ating pamilya. Nabanggit ko yung pagiging dishonest ng sa loob ng tahanan, alisin natin yon. Hindi yan kailangan. Kasi hindi magiging katiwa-tiwala, kailanman hindi mapagkakatiwalaan ang isang bata kapag sabi nga, dishonest nga eh. Okay? Paano pa? Hindi siya unable siya para pagkatiwalaan. Kaya kung ganyan ang problema sa loob ng tahanan, mga kapatid, bigyan ito ng pansin ng magulang. Bigyan ng pansin ng tatay at huwag baliwalain. Kung paano ka, napapansin mo nga yung nasa Facebook eh. Yeah. Bakit yung pagdating sa problema sa loob ng tahanan mo, hindi mo na tuloy ma-detect? Yeah. Bakit? Ano nangyayari? That's right. Okay? Kapatid, mahina ang iyong tinatawag na cultivation. Okay? Baka puro ka lang excavation, pero hindi mo naman inaalis. Yeah. Walang mangyayari dyan. Yeah. Merong bagay na hindi natin kailangan na dapat nating itapon. Yeah. Hindi na kailangan yon. Ganon din naman, wag mo nang dalhin sa loob ng pamilya yung isang bagay na dinis-approve mo na at dinis-approve na ng pananampalataya mo. Alam mong hindi kailangan yan, wag mong dalhin. Panindigan mo. Okay? Panindigan mo. Yan ang pinakamaganda. Amen. 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 Pastor Hill. Yeah, napakaganda ng usapin natin ngayon, pambihira, no? Talaga naman, kung sa totoo lang, kung ako man ay hindi miyembro ng simbahan na ito, pag makarinig ako ng ganyan, palagay ko talagang pipiliin ko na ilagay ko dyan ang pamilya ko. Amen. Yes, amen. Oh, yung may usapin na ganito, yan ang kailangan ng Pilipinas, mga kapatid. Yung mga pag-usapan ng yung mga ganyan, paano matutulungan ang pamilya, particularly ang kabataan. Medyo yung iba siguro,
na hindi lang nagugustuhan yung approach natin. Yeah. Pero we're used to it eh. That's right. Para kasi kung ilalagay mo sa negative, yung approach natin ay para ba tayo nagko-condemn. Yeah. Pero kung tutuusin, wala tayong ang mga pamilya, lalong-lalo na ang pinakang pinuno, leader ng pamilya. That's right. Kasi pagka hindi natin to tinake positively, walang maitutulong sa inyo ang programang ito. Kasi kung ang nasa isip natin, parang kayo na lang ang magaling Parang ganun ba? Yeah. Kung tutuusin naman mga kapatid talaga, yung mga nagsasalita ngayon, kita nyo naman si Brother Rudy, sino sa pamilya niya ang hindi involved? Amen. Di ba? Na ultimong asawa niya, dati ang alam ko, pag may lakad si Brother Rudy, kasama yung si Mayet. Pero may lakad si Mayet na pupunta siya sa mission trip. Evangelistic meeting. Yeah. Yeah. Kasama, nakikita ko naman si Emil, nag-hold ng Bible study, nakanekta. Parang mas magandang lalaki pa siya kaysa kay Rudy. So, nakikita natin yung anak niyang babae nandyan sa deaf and mute. May sarili ring involvement sa area. So, which is, I believe, na pag lumaki rin yung mga anak ni Janil, ay patungo rin sa ganon. Man. Si Ice nga, gusto na mag-Bible study sana, hindi ko lang pinapayagan. By the way, happy birthday, Ice, ha? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, itong punto na ito na pinag-uusapan natin, sa ikatitibay ng pamilya natin ito, huwag nating isipin na itong mga nagsasalita dyan, kasama na ako, ay magaling. No? At wala nang pagkakamali at perpekto na ang aming pamilya. No? The reason why we're giving these principles because at the same time, together we will. No? Yeah. Huwag niyong kalimutan yung sinasabi ko. Together we will. Together, together we will fight the devil against the destruction ng ating family. You see? Because the devil's advocacy is to destroy our family. Yeah. Lahat ng ipinapakita niya, mga kapatid, na mga sistema, lahat ng pinapakita niya ng mga pamamaraan, lahat yan sa ikasisira ng pamilya natin eh. You see? So sabi ko na, napakasimple. Kung hindi natin inaatake ang cellphone, kapatid, akalain mo na kung sino pa yung magkasama sa bahay, yung pa yung hindi nagkakausap, ang lalapit na nila sa bahay, nandyan yung mag-asawa, nandyan yung mga anak, pero sila yung hindi nag-uusap at ang kausap nila, yung nasa labas ng bahay. Because of cellphone. Ganon. Ngayon, we are taking this problem lightly. That is the worst of all. When you take the problem lightly. Yeah. Because everything starts from small thing. Diba? The big issues starts from small issues. Okay? Now, naalala nyo ba ang history, mga kapatid? Kanina, kinikwento ni John Hill yung mga pangyayari sa Old Testament. You see? Ang isa sa natatandaan ko na worst na ginawa ng mga Israelites nila Joshua, nung sinabi sa kanila na i-destroy, gapiin, pag pumasok kayo ng Canaan land, ay gapiin lahat ng mga nanadyan dyan, na mga tribu dyan. Am I good? Am I good? Yes, sir. Clear po. Clear. Yes, sir. Okay. Now, so, sabi gapiin. Ngayon, alam mo ba na mayroong isang tribo na hindi nila ginapi kasi inisip nila maliit lang. Yeah. Alin yun? Yung Gath. God. Yeah. Yung Gath. Okay? So, ngayon, ang ginawa nito, pinabayaan nila kasi maliit lang na tribo yun.
Pero ang hindi nila alam, nandoon pala si Goliath. Yung Gath ngayon ay nag-mold sila ng isang champion ng Philistines. Alright? Na ang pangalan ay si Goliath. You see, na matinding kinatakutan ng Israel. See? Yeah. Naalala nyo noong araw na hindi makatayo ng mag-isa yung mga lalaban. Hamon ng hamon si Goliath, walang humaharap na until na dumating yung maliit na si David. See? So, nagiging passive tayo mga kapatid sa small thing na hindi na nakakalimutan natin na yung small issues pinanggagalingan ng big issues na nagiging big problem ng ating family. Man. You see? So that's why we're dealing with the small issues na alam natin na magiging big issues na yan. You see, ako sinasabi ko, mamaya, maganda yung usapin mamaya sa team prep. Kagabi nag-meeting kami. Alright? Ngayon, mamaya, huwag niyo kakalimutan mga kapatid, yung programa mamaya sa team prep. Maganda ang issues. Alam mo kung anong matinding problema natin sa loob ng pamahay natin? Communication. Yeah. Yun. You see, napakasimpleng problema yan. Napakaliit na issue yan. Yung hindi pa problema yan. Issue pa lamang yan na dapat bigyan ng pansin. Akalain mo kapag ang mga magulang walang communication sa anak at yung mga anak walang communication sa parents, kalalakihan nila yon, they will build another family na kulang na naman uli sa mga ganong klaseng problema or issues. Okay? So kaya nga po mga kapatid, yung small issues, bigyan na natin ng pahalaga. Pahalagahan na natin. Kasi katulad kanina, napakasimple, pinapaliwanag ni Janel kanina, yung kausapin mo lamang, mag-meeting. Kasi alam nung araw mga kapatid, ako naniniwala, may nakikinig sa atin ngayon, na nakaranas kayo ng ganyan. Na ano yon? At 6 o'clock, pag bago kumain, nakatipon-tipon na ang mga anak. Nandoon din nakaupo yung tatay. Naranasan ko po yan eh. Aalala ko yung tatay ko, nakaupo yan sa kanyang rocking chair, habang nagra-rock siya, ako naman doon sa ibabaw ng kanyang paa, at nakasakay ako sa kanyang tiyan, sa kanyang paa, naka-stretch ako, na gano'n. Habang kinakausap niya ang mga kapatid ko, habang yung sinanay ko naman, at yung kapatid ko, isang babae, ay nagpiprepare ng hapunan namin. You see, so makikita mo, noong araw mga kapatid, bibihira ang matinding problema na dumadapo sa pamilya. Alam mo kung bakit? Because they have a good communication. Napakagandaan ng communication nila. So, pero ngayon, yan na po yung nawawala sa atin. Kaya nga po, meron tayong ganito mga programa mga kapatid. Para matulungan natin ang pamilya na yan, sinasabi natin, yan ang kulangan. Alam natin na kulang tayo sa communication sa ating mga anak, kulang yung mga anak natin sa communication sa atin. Alam natin lahat yan. Kaya lang, dinidil natin yan na small problem, small issues. That's why we are passive. Okay? Yes. Hindi natin alam na kapag-passive natin, kapapalampas natin ng small issues, nagiging Goliath na. Lumalaki si Goliath. Katulad sabi mo kanina, Brother Rudy. Yeah. Kaya ako kanina nagsabing, that's good point. Kasi alam ko na ang mga anak natin lumalaki. Hindi yan laging maliit. Kapag ang maliit, pagka maliit pa ang mga anak natin, small issues pa lamang yan. Yes. Pero pag lumaki na yan, big issues na po yan mga That's kapatid. right. Mahirap na ang pagsabihan, mahirap na ang sawayin. Yeah. Kasi sapagkat marunong nang tumingin na masama yan. That's right. At pagka tumingin na ng masama yan, ako nakita ko ito mga kapatid eh. Nakita ko mismo ito. Come on. Na dyan mismo sa church natin, pinagalitan ng tatay, yung kanyang anak, kitang-kita ko. Nakikita ko na gumaganon yung kamay ng anak at nakatingin ng masama.
sa kanyang tatay. Habang pinapagalitan siya. Kasi sinasaktan nung tatay At sa harapan ng maraming tao, syempre napapahiya yung anak. At nakita ko na gano'n siya ng fist niya. At tingin ko lalaban So kaya pumasok na ako. Sabi ko, Brad, wag dito. Kausapin mo ng kayong dalawa lang. Okay? So, mabuti ginawa. At ang pangit makita na yung mag-ama nagsusuntukan. Yeah. That's right. That's right. Hey. Hindi. Diba? So, sana mga kapatid, makitong punto na pinag-uusapan natin ay mahalaga. Amen. Huwag tayong maging passive. Ngayon pa lamang ay i-deal na natin habang small pa lang yung issue. That's so, right. ganyan tayo Diba, lagi niyong naririnig sa akin, I am always with you before the things go wrong. That's right. Yeah. Amen. Mas mahirap magpagaling kaysa bago ka magkaroon ng sugat, ay solusyonan na muna. That's right. Di ba? Yeah, amen. Mas mahirap magastos yun Yung nagpapagaling ka, magastos yun. Yeah. Kaya ang pinakamaganda, habang wala pang sugat, kung pwede namang hindi na magkasugat, ay iwasan na, Yun. ingatan na. Yan ang presensya natin. Yan ang dahilan kung bakit may programa tayong ganito. Amen. Kaya our family, tulungan natin ang ating pamilya, tulungan natin ang tatay, na maayos ang lahat ng ito. Inuulit ko, hindi natin sinasabi dito sa programang ito na mas magaling tayo at meron na tayong perfectong family. That's right. Sabi ko nga sa inyo, together we will build a godly family. Yeah. Amen. That's right. That's right. See, Amen. ganun yun. Sabay-sabay tayo, mga kapatid. Habang nagsasalita kami ng ganito, at the same time, sabi ko nga sa inyo, may pamilya na si Janil, si Maki, nagsisimula na siya, pero hindi pa ako tapos sa kanila. Amen. Hanggat makakatulong ako, tutulong ako sa kanila. Amen. At yan din naman ang ginagawa ko sa inyo. Tumutulong ako sa inyong lahat. That's right. But if you don't want me to be a part of your family, it's fine. That's fine. But as long as you are in my church, no one can stop me preaching what is the church needs. Yeah. Okay? That's right. Whatever the church needs, ay kailangan sabihin ko po yan, mga kapatid. Amen. Okay? Kaya yan ang dahilan kung bakit ako nilagay ng Panginoon sa church natin. Amen. Okay? Amen. Kaya may mga programa tayong ganito. Bago ako umalis sa church, bago ako umalis doon sa Ramos, mga kapatid, nag-uusap kami ni Rafi. Alam mo, si Rafi ang nangunguna sa Baptist Builders. Ngayon nag-uusap kami, kanina lamang. So, plinano namin kung ano, kanina, tuwang-tuwa nga siya, sinasabi niya sa akin, Sir, tama yung sinasabi mo. O dito, lalagyan natin ng ganito, mag-asawa, bed ng mag-asawa, at ganito, ganyan, para malapit sa iyo, at kailangan nila ang counsel mo. Eto na yon. Oh, Yeah. akalain mo yan. Amen. So, kami ay nag-iisip kami ng ikabubuti ninyo. Kahit hindi nyo iniisip yung ikabubuti ninyo. You see, That's nagpaplano kami. You see, pinaplano namin. See, so, lahat ng ito, mga kapatid, para sa inyo at ikatitibay ng pamilya ninyo. Kaya, kaya may programa tayong ganito at binabanggit natin sa programang ito. Kasi sa totoo lang, nakukulangan ako doon sa pulpito ng oras. Yes, sir. That's Kulang. right. Kulang yung Sunday morning, kulang yung Sunday Bitin evening, tayo, kulang bitin. yung Wednesday night. Kulang. Kaya dinadagdagan natin dito. Amen. Kaya anong ginagawa pa natin sa mga kabataan? Meron pa tayong mga camp-camp. Meron pa tayong ginagawang programa. Yeah. See? So, bakit? Para wala talagang bakante ang Diablo. Yun.
Yun ang punto. Araw-araw binibira kayo ng Diablo, binibira tayo ng Diablo. That's right. Pagbukas ng cellphone, mga kapatid, pag-scroll mo ng ganon, lahat ng kabastusan, lahat ng karumihan ng diyan. See? So grabe ang bombardment ng Diablo, mga kapatid, para sirain ang ating pamilya. Yan ang advocacy ng Diablo, mga kapatid. Kaya tayo naman, yung advocacy natin, ay sana naman tulong-tulong nating gawin. Mga magulang, tinutulungan namin kayo, makipagtulungan kayo. You see? So, hindi sa lahat ng oras, meron tayong ganito. Kaya sana po ay nauunawaan nyo advokasya na at kinakailangang tulong-tulong tayo na panghawakan natin yung standard ng ating simbahan. Man. Okay? Alright. So, kaya wag tayo maging passive sa small thing. Okay? Amen. Wag tayong maging passive sa small thing because small thing Medyo nagpuputol-putol sa biyahe. Hindi, papaunti. small issues will become a big issue in our, and that will destroy the sweetness. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Alright. sir. Humahabol yung sinasabi Okay, niyo po eh. okay na ako. Humahabol po yung sinasabi niyo. Okay. Yun ang sinasabi ko. Dapat panghawakan natin yung ating standard kasi yun ay makakatulong. Man. At protection yan sa ating pamilya. Okay? So, kaya nga po dapat magtulungan tayo. Amen. That's it. Alright. So, sana makita po. Medyo sumasama na yata ang signal ko. Hindi po, Alright. nadidelay lang Sige yung na. video nyo pero nadidelay lang yung video nyo pero humahabol yung words po nyo. Okay. Good. So, wala akong nami-miss. Wala po, nakukuha po namin. Pag nag-hang po kayo tapos bumalik kayo ulit, papasok yung mga words na nawala. Galaw na ng Diyos yun. That's good. Alright. That's good. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dyan. Huwag tayo maging passive Amen. sa small issue sapagkat yung small issue ay magiging big issue yan. Amen. And I'm telling you, kaya may mga kinakounsel ako ngayon. Alam mo kung saan sila? Before pa sila nagkaroon ng pamilya. Wow. Or after na sila magkaroon ng pamilya, nakapag-asawa na. In other words, nakapag-asawa sila na wala silang prinsipyo na galing sana wala silang problemang ganito kung ang mga kabataan natin ngayon Yun. ay natutulungan natin. Amen. See? Kaya nga, kayo mga magulang, isipin ninyo na pagka hindi kayo naging matibay sa prinsipyo natin, sa standard natin ngayon, balang araw, ang mga anak ninyo ay magkakaproblema ng katulad ng problema ng mga kinakounsel ko ngayon. Yeah, Kaya sana that's maniwala na kayo Yun. kasi nagkakounsel ako ngayon ng mga problema na hindi naman nila dapat problemahin. Napaka-simpleng problema na hindi na nila dapat papasukin. Kaya nila napasok kasi wala namang nagturo sa kanila noong araw. Yeah. Ngayon may nagtuturo sa atin. Kaya kayo mga magulang, turuan nyo na rin ang inyong mga anak That's it. para hindi na sila makapasok sa Yeah. problemang katulad ng kinakounsel ko ngayon. Maliwanag po. Amen. Alright. Amen. Very clear. Okay. So, hanggang dyan lang muna mga kapatid. At meron pa akong ikakounsel habang bumabiyahe ako. Amen. Nasa Okay. NLEX na po kayo, Pastor? Yeah, malapit na rin ako sa sementeryo siguro kasi wala na akong preno eh. Boss Con. Hindi, ayos pa naman. Nasa NLEX na ako, NLEX. Amen. Amen. Yeah. Alright. Okay, at sana maging maliwanag sa atin ang mga usapin natin mga kapatid. Okay? Yes, sir. Amen. Amen. Sa linggo na naman kasi mahaba-haba na yung oras natin. Yeah, yes, sir. Yes, sir.
At talagang, alam nyo mga kapatid, pinagpapala talaga tayo. That's what I can say sa hapon na ito. Pinagpapala. Kaya para sa mga fathers, let's keep on. Tama po yun. Gusto ko lamang buong muling kumbaga, sundan yung sinabi ng ating mahal na pastor. Na mga fathers, we do not have this program because we're perfect. We have this program because we need the program. Yan po ang pinakailagay natin. Magtulungan tayo mga kapatid. And para hindi lang tayo mawala dun sa misconception o sa deception ng Diablo. Gusto kasi ng Diablo yung Christianity nang parating sa atin yung malumanay na Kristyanismo. Yeah. Pero tandaan nyo, ang Diablo, agresibo. Tingnan nyo ginagawa ng Diablo. Aggressive siya sa atin, tapos gusto niya sa sistema ng Kristyanismo na pinapakita niya, malumanay. Nakita nyo? So, sinong panalo? Siya. Yan yung ganyang gusto niyang gawing laban. Kaya nga dito mga kapatid, makikita nyo how it may sound offensive to us. It's because we need also to be aggressive with the truth. Kailangan talagang, kumbaga, maunawaan natin, makita natin yung diin ng katotohanan na kailangan natin sa buhay natin. Para, sabi nga ng pastor natin kanina, walang puwang ang Diablo. Talagang mismatch yun. Akalain mo kung may service. Imagine if we don't have this program, 3 times lang tayo. Sunday night, Sunday morning, Sunday evening, and then Wednesday. And then ang Diablo, the rest sa kanya na. You see? Kaya we're so blessed mga kapatid. Sa lahat ng mga taga-subaybay po natin, let's keep on learning and growing from this program. Especially to us fathers, let's keep on cultivating ourselves. Eliminate the things that will hinder our personal growth. Kaya nga magtuon tayo sa personal devotion natin sa Diyos para magkaroon ng tamang motivation ang ating pamilya. Last encouragement, Sir Rudy, para tayo, bago tayo magpaalam. Okay. Para sa mga tatay at sa lahat ng mga nanunood sa atin, mga kapatid, huwag natin iisantabi ang mga aral na ating napapakinggan. Katulad ng programang ito o lahat ng programa na meron ang simbahan natin. Sapagkat lahat ng yan ay dinisenyo talaga para tulong para sa atin. Amen. So maging grateful tayo dahil may simbahan tayong may ganito. Dahil sabi nga hindi lahat meron. Yeah. At biyaya ng Panginoon, andoon yung provision ng Panginoon para mas mapunuan o mas mapaganda pa ang takbo ng buhay natin sa pamilya natin at mapangalagaan natin na mabuti ang ating mga anak. So, salamat sa inyo. Huwag kayong magsasawa dahil kung paano kami natulungan nito kay Chuck na ganun din po. Makikinabang din po kayo rito. God bless you all. Amen. Muli, maraming salamat po sa lahat na nagsubaybay sa ating pong programa. And we're blessed that we have Pastor Hill with us ngayon pong hapon po na ito. And of course, thank you for being with us sa lahat na sumaybay, North, South, East, and West Corner. And ganun din po mga kapatid, ay ganoon din sa mga viewers natin nationwide and worldwide. Thank you for being with us. And of course, it's a great blessing from God that we do have a strong internet connection and no technical issues sa ating programa ngayong Biyernes po na ito. Antabayanan pa po natin mamayang gabi. Yes, sir. Yes, sir. Paalala. Yeah. Bago magkalimutan. At paalala lang na mabuti. Si Goliath, mga kapatid, hindi nagsimula sa pagiging gigante. Yes, sir. Nagsimula sa pagiging maliit. Lumaki lang, pinabayaan. Kaya naging higante. Tandaan nyo, walang pagkakaiba yan sa mga winawarningan ko. Mag-ingat, huwag pabayaan ang sarili. Marami na po sila. Higante na po sila. Kaya yung iba, napabayaan ang sarili sa kitchen. Ngayon, ang hirap na sila. Mga higante na po. Gulayat na. Higante na, gulayat na. Yung iba, gulayat at gulayata. Amen. Okay, so wag na natin palakihin ang problema. Habang maliit pa lamang, solusyonan na. Amen. Bye-bye. Alright, muli maraming salamat mga kapatid sa lahat po ng sumubaybay. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon, brethren. Thank you, Pastor Hill. Keep safe.